Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po si Larry Gadon. Iyak ng iyak, galit na galit, gustong manakit dahil doon naging desisyon po ng Supreme Court na ibasura yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, hindi niya matanggap yung desisyon, gumawa siya ng eksena diyan mismo sa Batasang Pambansa kung kailan may SONA si Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng eksena at hindi niya matanggap na ibinasura lang yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito yung mahilig magsabi ng bobo. Ngayon, kung di ka ba naman sandamakmak na bobo, kaya ka na-disbar kasi bobo ka. Yun yung katotohanan dyan. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, kaya ka na-disbar. Kaya hindi naman natin masisisi rin naman yung Supreme Court, kaya dinisbar itong si Larry Gadon. Biruin mo ba naman, dito pa lang ikumpara ba naman niya yung sarili niya kay Vice President Sara Duterte, malaking kabubuhan na yun. Pati yung mga pinagsasabi niya, puro kabubuhan. So ano ba yung mga kabubuhan mga sinasabi rito ni Larry Gadon? At bakit ano ba yung iniiyak-iyak niya doon sa naging resulta ng judgment ng Supreme Court dito sa impeachment. So panoorin po natin, medyo pagpasensya nyo na medyo hindi nakainom ng gamot, pampakalma, itong si Larry Gadon. Hindi na natin malana dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi mo? Ilang beses sa hearing dito? Ilang beses siyang nag-appear? Ilang beses siyang ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials yan? Absence of due process pa rin yan? Anong So yun yung isa sa mga kabubuan nito ni Larry Gadon. Diba sabi kasi ng Supreme Court hindi nabigyan ng due process itong si Vice President Sara Duterte. At yun ang iniiyak-iyak niya. Sabi niya nabigyan daw ng due process si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat hindi raw binasura yung impeachment. Kasi ilang beses daw siyang pinatawag dyan sa House of Representatives. Ilang beses siyang hindi sumagot. Hindi niya, kumbaga inignore niya yung mga patawag. Hindi daw niya sinagot yung mga tanong diyan sa House of Representatives. Kundi ba naman to bobo? Una-una, anong committee ba dapat sumagot si Vice President Sara Duterte para sa impeachment? Malinaw dapat kasi impeachment Di ba dapat doon sa Committee on Justice? Ano ba yung nagpatawag sa kanya? Committee on Good Governance and Public Accountability ni Chua at nung Quadcom. Tama ba yun ang gamitin na procedure para sa pagpapa-impeach? Hindi. Dati kang abogado, dapat alam mo yan. Di ba? Pwede mong gamitin ebidensya kung yung sinasabi ninyo, yung pinapatawag siya, hindi siya sumagot doon. Pwede nyo gamitin ebidensya yun. Pero hindi nyo pwedeng gamitin yun as procedure para doon, para tumakbo yung impeachment. Di ba? Yun yung pinupunto niya kasi na hindi raw nabigyan ng due process, binigyan daw, ilang beses pinasagot. Hindi yun yung tinatanong ng Korte Suprema. Intindihin mo yung sinabi ng Supreme Court. Ang pinag-uusapan impeachment, hindi yung Committee ng Good Governance and Public Accountability kasi ang dinidinig doon, COA. Yung sinasabi ninyong accountability doon sa confidential funds. Kahit nga COA naglabas ng ng resolution, 3 sunod-sunod na taon ang pinakamataas na nakuha para sa audit ay yung Vice President ay yung OBP na wala raw nalustay na pera doon sa confidential funds. Di gaya ng mga iniiyak-iyak ninyo ng mga sympathizer ng NPA. Dati galit din si Larry Gadon, pero ngayon parang nakikipagkuntsabahan doon sa mga dilawan tsaka sa mga sympathizer ng NPA. Di ba? Doon pa lang hindi niya na kagad naintindihan. Kaya ka nadidisbar Kasi yung galit kagad ang inuuna mo, hindi mo na iutak. Sa bagay, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. So tuloy natin. Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso hindi daw pwede itarin sa 19th Congress to 20th Congress. Anong dahilan? Isang kaso lang naman mo. Dahil kasi, you need to tell me isang case.
na-file sa RTC, na-elevate sa RTC, na-elevate sa Court of Appeals, na-elevate sa Supreme Court. You mean to tell me that there are 4 cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. Saka sinasabi, wala rin. Tingnan nyo, kung di ba naman bobo, ipagkumpara ba naman yung proseso ng impeachment do sa regular court? Unang-una po, kaya hindi tumawid, hindi kagad na itawid yan kasi nga impeachment yan. Ang nagain yan 19 Congress. Tapos tutuloy ng 20th Congress. Kaya yun yung pinagtatalunan kung dapat ba ituloy o hindi. Kasi kung regular cases yan, wala namang problema yan kahit kung sino yung nag-file niya, kung ang kaso ay murder o kung anumang mga kaso na yan. Walang timeline dyan, wala naman nakalagay doon. Although meron iba yung mga, di ba, merong mga parang hot pursuit, di ba, sa mga ganun na kailangan merong lang timeline na within this period mo lang ma-file para pwede mo pang arestuhin yung tao, pero pag lumagpas na doon sa certain period, kailangan mo na mag-issue ng warrant of arrest. Diba? Yung warrantless at yung warrant of arrest. So, ganun yung nangyayari pag regular court. Ito impeachment to, may procedure na sinusunod. Ang gusto mangyari ito ni Larry Gadon, gayahin yung kabubuhan ng mga nag-file ng impeachment na itawid agad-agad. May rules dyan, may 1-year bar. So, kung di ka ba naman bobo, ipagkumpara mo yung regular court, regular case, sa impeachment case, magkaiba po yun. Wala rin due process. Exactly, yung na nga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely the trial. So, ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. Huwag na tayo. So, yun na yung pinaka-argumento niya. Kaya daw nagbigay ng dinismiss yung kaso dahil maka-Duterte daw yung mga Supreme Court. Ilan ba doon ang appointee ni Pangulong Duterte? Ilan ang appointee doon ni Pinoy? Baka nakakalimutan mo, Larry Gadon, unanimous decision, unconstitutional po yung naging hatol ng Supreme Court judges. So, ni isa wala man lang nag-object. Kahit nga si Leonin, di ba, appointee yan ni Pinoy, pero siya pa yung nagsulat ng resolution na nagsasabing unconstitutional at immediately executory na yung pagpapatigil ng impeachment dun sa sa Senate. At saka sa Senate naman, sila sumunod. Kailangan establish muna kung may jurisdiction ba yung impeachment na inilatag o inihain ng mga sympathizer ng NPA kasi sila yung unang nag-file 'di ba? Sinugundahan ng mga dilawan. Magkakakuntsabahan na yung mga yan. Ngayon parang lumalabas etong si Larry Gadon nakikipagkuntsabahan sa mga bobo. Kaya ang dating siya ang bobo. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.